So, ito po yung pinapakalat nila na screenshot na nagkaonsehan daw. Ah, alam naman natin na ang mga DDS, mga bobo yan. Alam naman natin mga DDS may hinabumbunan yan. Pero nyo pakitaan lang ng ganyan, no? Screenshot ng isang convo na wala namang nakalagay dito kung anong pangalan, wala ding nakalagay dito kung ano yung kung sino yung mga nag-uusap, wala, as in wala. Pinaniwalaan na nila kagad na ano daw po, eto daw po yung dahilan. Ang sabi dito, 2M lang yung binigay. Yung parte mo na kay Boss B pa, wala sa akin. Sino yung Boss B? Kasi ako ang tagal ko na sa mundo ng vlogging, nasa ano ko, nasa circle ako ng mga BBM vloggers. Hindi ko narinig yung Boss B na yan. Never ko narinig. Sabi dito, talaga ba kausap ko na lang si boss sa inyo daw inabot. Kinukupal nyo ba ako? Kung may parte ka sa 2M, edi 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao, yung tig 250k. Okay, talaga bang 2M lang? 2.5 ang binibigay. Huwag nyo ko galitin. O, bahala ka nga. Maliit lang ang kalookan. Ako pa kukupalin nyo. Tapos naniwala na sila. Eto daw ang dahilan, nagkaonsehan. Paniwalang-paniwala sila. Ewan ko kung bakit paniwalang-paniwala sila dito. Wala man lang ang nakalagay dito na na pangalan ba ni Mima nandito, 'di ba? Kahit man lang sana meron lang nagchat-chat si Mima, nakalagay yung pangalan Mima Alicia. 'Di ba? O kaya Alicia Lipata o Alicia. Oh, naniwala na sila kagad dito sa na ito, post na ito, sa comment ng post ni Boss Mike Cervera. Doon to nakita. Saan galing yung Boss B? Diba? Ako hindi ko po talaga kilala kung sino yung Boss B. Kahit tanungin nyo ang mga kasama naming vlogger, hindi po namin kilala kung sino yung Boss B na tinatawag. Wala po kaming tinatawag na Boss B at wala po kaming kilalang Boss B. Kaya natatawa lang ako dito eh. Paniwalang-paniwala sila kagad, sabi. Yan pala yung kadahilan, no? Nagkaonsehan. Yung meron pang post sa FB video, sila na lang daw ang hindi kasi natin pwedeng sabihin yung salita eh. Sila na lang ang nag-oonsehan, naggugurguran dahil sa pera. Naggugurguran daw dahil sa pera. Imagine niyo, napaka lang nito kasi katulad nito kung si Mima kasi dapat dito si Mima yung itong dapat tong itong nandito yung parang violet pink, dapat si Mima yan, di ba? Kung kung yan yung nakalagay na screenshot. Kung gusto nilang paintindi sa atin si Mima yan. Kasi maliit lang ang kalookan, ako pa ang kukupalin niyo. Yun dapat. Napakadaling gumawa nito eh. Ng na ito, ng conversation na ito. 'Di ba? Chat ka lang sa sarili mo. Dalawa account mo. Kunwari ako, gagawa ako ng ng ganito. I-chat ko lang sarili ko. Meron akong another account. I-chat ko yung sarili kong account. Tapos lalabas na. Ito, tapos screenshot ko. Tatanggaling, wala yung mga pangalan. Napakadali nito. Diyos ko, fabricated to. Ewan ko bakit pinapaniwalaan to ng mga DDS. Tapos, di ba nga, syempre, nagsasaya nga sila sa pagkawala ni Mima. Sige, nawala si Mima. Nakalaya ba si Digong? May nakalaya ba? Na-absuelto ba si Sara sa impeachment? Di ba hindi naman? Wala namang nangyari. Wala namang epekto yung pagkamatay ni Mima. Kaya nga ito nga, inisip ko, sabi ko, baka nga hindi ito politically motivated. Kasi kung ito, politically motivated, dapat merong magiging epekto
sa mga binablog ni Mima. Wala namang epekto to sa vlog ni Mima, wala pong nangyari, walang epekto, hindi nakalaya si Digong, hindi na absuelto sa impeachment si Sara. Kaya kahit na ano pa gawin ninyo, kahit na gurgurin nyo si Mima, wala mababago nonsense. Hindi worth it yung buhay ni Mima. Bakit? Walang nangyari. Buti sana kung nagurgur si Mima, nakauwi si Digong. Yun. 'Di ba? Galing. Nagurgur nyo si Mima, nakauwi si Digong. O kaya sinabi ng mga senador, acquitted na si Sara Duterte sa impeachment. Wala na kayong iintindihin. Absuelto na si Sara sa impeachment. Yun. Baka nga talagang, 'di ba, maano tayo na okay. Nagurgur si Mima, nakalaya si Digong, naabsuelto si Sara. Eto, sigurado ko hindi to yung pagkamatay ni Mima hindi po ito makakapagpatigil sa kanyang adhikain, sa kanyang advocacy. Itong advocacy ni Mima na ito, hindi ito mahihinto. Hindi matitigil. Mas lalo nga lang pinatindi yung yung laban. Lalo pa nagpakita ang mga DDS na na nagsasaya sila sa nangyari kay Mima. Baka mamaya hindi ko naman sinasabing sana mangyari. Paano kunwari may magurgur na DDS vlogger? Baka mamaya may mabasa kayong comment na deserve, karma, deserve niya yan. Buti nga sa kanya. Kasi yung mga nababasa ko buti nga sa kanya. Yan yung mga nakikita kong comment. Baka mamaya mangyari sa inyo yan, di ba? Pero ako, kuwari may mangyari mang ganon, hindi ako magsasabi na karma niya yan. Buti nga sa kanya, sinabihan niya kasi si Mimi. No comment ako sa ganyan. Bakit? Kristiyano po ako. At ako po'y naniniwala sa langit at lupa. Naniniwala ako na may demonyo at anghel. Bahala na po si Lord sa mga ganyang tao. Kung may marinig man akong ganyan, may mabasa akong ganyan na may ginurgur o nagurgur o namatay sa sakit na na vlogger ni Digong, hindi ako magsasaya. Bakit? Hindi po ako DDS na nagsasaya sa karahasan, na nagsasaya po sa mga ganitong pangyayari. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, kung si Mima ay nagurgur dahil sa politika, ano ba nangyari? Wala naman 'Di ba? Walang nangyari. Nakalaya ba si Digong? Hindi naman. Actually, baka nga si Mima tinatawanan pa ngayon yung mga DDS Bakit? Di nyo alam nung mga nakaraang panahon, si Mima gustong-gusto na. Alam namin yun kasi nagkukwento sa amin si Mima. Nagsasabi sa amin niya na gusto niya na. Lalo nung may issue sila nung ex-boyfriend niya. Kaya ito pong pangyayari na ito, si Mima, sigurado ako, aakyat sa langit yan. Kasi wala pong, walang kasalanan yan sa kanyang pagkakagurgur. Naging anghel pa si Mima. Hindi katulad nitong mga gumawa nito, yung nagplano, yung nagutos. Sigurado ko nasa impyerno yan. Tsak na sa impyerno pupulutin yan kasi wala Ginawan nyo ng masama yung tao
Hindi worth it sa totoo lang yung ginawa nyo kay Mima. Wala, hindi worth it yun. Teka, basa tayo ng comments. Nalalabo yung mata pag ang liit kasi ng ano eh. Sabi ni Viva USA, langit, tas natutuwa siya. Ikaw sigurado ako nasa impyerno ka. Sa impyerno ka. Oh, etong si Tambay, ayan oh. Big Mama, ayun, Big Mama, salamat, salamat ha. Kinatay mo na yung mga yan. Mr. Sponsor. Oh, ito yung ano, tropa to ni Ballpoint Man, saka ni, ano, ni Birador Pikwa. Oh, mga bastos kasi tolmak ang mga DDS. Ako, nagmumura na ako sa, okay, sa Gik ko sa mga comments nila. Dolly Babes Castro, kahit namatay si Mima malayo sa katotohanan na makakalaya pa si Digong sa bigat ng kaso niya. Either Sara, hindi yan kailangan nilang panagutan, mga katiwalian nila. Beb Sabas, kung anong tinanim yun din ang aanihin. So ibig sabihin parang naniniwala ka pala na si Mima Alicia masamang tao. Masama yung kanyang ginagawa, kanyang pagkondena. Ba't nanonood pa rin kayo? Ate Rosoy Matthew, hello po. Dito kami, tol, tatlo ni Pico at Ballpoint. Yun nga, tagay nyo na, tumatagay ba kayo? Tagay nyo na lang ako Okay. Demonyo lang talaga, hindi to yung kung ano ang tinanim, hindi na nga anihin. Demonyo lang talaga ang gumawa nun. Huwag nyo nang ano sa mga kung anong aanihin. Demonyo lang talaga kayo. Kuya Choy Choy Mac, kung magkaunsayan dapat mayroon mga reklamo o nag-vlog prior to the killing, not after the killing. Tama po. Sa kanila may boss B, boss banat. Janet Hermasio, tama ka sir, gawa-gawa nila yan. Kabesas TV, si Maharlika at Bugris, mga buhay pa. Kung nasa Pinas yung dalawa na yan, sa dami nilang, nga, totoo yan. Alangan na boss bakbak Pablo. Boss B, meron tayo boss Mike. Boss B, wala. Boss, di ba nawawala ang CP ni Mima? Baka private message yan. Grace Abalos. Yung pong kanyang cellphone ay nasa pulis at sabi nga po ay ibibigay lang doon sa magulang. Sa nanay lang po. Ayan. Neil Alan Tebes. Ayan, hello po. Ang paggurgur kay Mima seems like money involved. Yun nga rin po yung isa sa anggulong tinitignan. At Elizabeth Napisa, her place has nothing to do with the crime. It's intentionally done. Too sad. Mima is the unlucky one. Ayan. Yun nga po dapat kasi kapag ikaw negosyante o ikaw ay merong trabaho na katulad nitong kay Mima, dapat doon kasi secluded na lugar. Secluded, like condo, o kaya high-end subdivision. Boss Ma, kung halimbawa lang na konektado sa politika ang lumabas na resulta sa masusing investigasyon, ano naman magiging hakbang ng BBM vloggers? Magkakaroon kaya kayo ng pagpupulong para sa ligtas? Hindi ko po alam. Mordols, lahat ng anggulo, yung CP ni Mima at mga gamit ni Mima, wag papuntahin. Ano pong wag papuntahin? Ngayon yung kasing lugar nga ni Mima, hindi talaga safe para sa kahit kanino. Kapag ikaw trabaho mo, ganyan, dapat yung katulad nun, yung gate bubuksan pa. Dapat meron na tao kagad na magbubukas at magsasara automatic. O kaya wag kayo magpapagabi ng gano'n na uuwi kayo ng 10 oras ng gabi, di ba? Kasi delikado yung lugar nila na yung Caloocan. Sabi nga nung kakilala ko doon, sabi nga yung lugar ni Mima ay hindi po ideal talaga na lugar kasi yung subdivision daw na yun, oo, may gwardiya,
pero labas-masok lang daw po talaga ang tao doon, ang mga sasakyan. Hindi katulad ng mga exclusive subdivision, talagang sisitahin yung mga pumapasok at lumalabas. Rogelio Rodriguez, Boss Mac, bakit pinagtatawanan nila pagkamatay ni Mima Alicia? Demonyo po kasi sila eh. Happy wala na si Kulaong, wala na issue kay Kulaong eh. Pinoy dumpling sa pagkamatay ni Mima may mga may mga matatauhang mga DDS o galing pinapakita nila sa namatay na tao. Kabesas TV yung mga banta ni Dado consider kaya ng mga otoridad para maimbestigahan. Mamaya topic natin yan. Magla-live pa ulit ako mamaya ng isa po. Mr. Sponsor, nasaktan ako tolmak sa sinasabi nila, ginawang sacrificial lamb si Mima. Grabe yung pagkatao nila. Malala na talaga. Oo. Ewan ko ba't nila nasabi sacrificial lamb, tapos yung 2.5 million daw, onsehan. Okay, Grace Abalos, from the start until now talaga pinapanood ko siya. J8, parang tugmang-tugma kay Dado, laban kay Mima, mananagot yan sa NBI. Sana nga, J8. Kabesas TV, nag-upload na muli nung nakaraan si Mima dahil sa mga banta ni Dado. Silbi kayang isama yan sa mga maimbestigahan? Sana nga po, di ba? Maimbestigahan po yan. Kuya Choy Choy Mac, base sa mga observe mo na yung lugar ni Mima hindi ideal in terms of security, so that matters her an easy target. Yun nga po, pero hindi po kasi ako nagpo-focus dun sa issue ng politika. Hindi lang ito tungkol sa politika. Malawak po ito eh. Malawak tong issue kay Mima, hindi lang po sa politika. Kasi kung sa politika, marami po dapat na mas easy target pa kay Mima. Actually, mas meron pang mas easy target. Ang nangyari dito ay intayin natin yung resulta ng investigasyon. Kasi yung pong investigasyon ng NBI at PNP na pinakilos na ng ating Pangulo, yun ang aking paniniwalaan. Okay, Makmak Manilenya kami, ba't Caloocan na Baliches, Tondo, Danger Place, Ate Rose. Europil, mga demonyo ang mga Duterte, pati mga supporters nila. Grace Abalos, katakot talaga dyan sa Caloocan. Yun nga. Ate Dolly Babes, kung sino yung masasaya sa pagkamatay ni Mima, sila yung may galit kay Mima. Opo, kasi nga si Mima, mabubuisit talaga yung mga DDS kay Mima kasi malakas mang asar yan. Oo, Ate Elizabeth, naku, nakita ko nga yan. Diyos ko. Pagka pangit-pangit, grabe kong magsalita sa kay Mima, no? Ay, nako. Ano talaga to, piyesta para sa mga DDS kasi nga po, ang akala nila nag-champion sila, nanalo sila sa pagkamatay ni Mima. Ang tanong, may nangyari ba nung namatay si Mima? Nakawala ba si Digong? Nakauwi ba si Digong? Napawalang sala ba si Sara sa impeachment? Hindi naman eh. Marami pa po tayong malalaman dyan sa mga susunod na araw. Actually, meron na pong ilang mga nakarating sa atin na mga kumbaga development, pero hindi pa po kasi natin ito pwedeng ilabas. May mga development na po, lalong-lalo na doon sa isang kaibigan natin na taga Caloocan talaga, na napuntahan nga yung bahay napuntahan yung pinangyarihan kay Mima. Yun din ang kanyang sinabi. Yung lugar talagang madilim daw po dun paggabi. Tapos nung papunta sila, tinitignan nila paligid, walang halos CCTV, kukunti lang. Kaya yun nga po yung mahirap, yung backtracking na ginagawa. Hintayin po natin kung ano po ang mga susunod pa na dito. At yung kung ano yung pwede nating sabihin na update o yung matatagpuan o malalaman po,
Kaya i-share ko po sa inyo. Kay Grace Abalos, boss, may ganyan din na nangyari sa amin. Ang nagpatigi, asawa naman ng lalaki. Actually, yung ano, yung BF, ano daw eh. Parang ano, parang iniimbestigahan din. Parang ganon, iimbestigahan din yung BF. Yung ex-BF, yung ex naman ni Mima, ang sabi, pinakawalan na. Pinauwi na kasi po wala pong ebidensya makapag-uugnay pa sa kanya. Yun po yung ano, yun po yung mga sinabi lang. Basta hintayin natin kung ano pa magiging update dito. So ako po magpapaalam na sa inyo ha. Uwi na ako dito sa bahay. Ako po iidlip muna. Maya-maya. Kakain muna pala ako. Di pa ako kumakain ng ano, ng hapunan. Gutom ako eh. Dapat imbestigahan kasi bago pa lang tas ganyan nangyari. Mamaya baka bumalik ako ng live. Kakain ako, tignan ko pag hindi ako inantok, balik ako ng live mga alas 3 ng madaling araw. Ay, salamat Mr. Sponsor. Ayan, thank you. Sige, ingat ka diyan. Kayo ni Tol Birador Pikwa at si Tol Ballpoint Man. Among the target, ang unang tingnan ng tirador is sino yung mas madali ang pattern ng subject. Ate Katrina Lab, hello po. Ate Rosal Matthew, sige po, salamat po. Mag-iingat ha. Opo. Kuya Henry, Big Mama, shout out. Thank you. Ate Bergie, Badjola. Sila Ate Agnes, Ate Ira, Ate May Alcantara, Ate Michelle, Ate Macha Mochi, X-Chan 99. Shout out, X-Chan. Oy, happy birthday kay Paris France kay The Modern Parents. Ayan, happy birthday Kuya Henry. Bati mo ko kay The Paris France. Shoutout kay Fritz Wilan. Salamat po. Opo, tapos na po. Yan, Big Mama, ingat Mac. Salamat. Okay, Ayumi bukas, birthday niya bukas. Magsesend ako ng birthday greeting sa kanya bukas. Birthday ni Ayumi. Ayumi Owishi. Ate Dolly Babes. Ayan, okay, catch you again, Boss Mac. Ingat lagi. Salamat, Ate Dolly Babes. Ayan, mamaya na lang po ulit. Nagbiyahe kasi ako. Nag-grab ako. Masolbian Mac kasi mayroon SITG. Oo nga, yun. Saka alam nyo, eto meron akong nalaman, siguro ito naman, pwede ko naman tong sabihin. Meron palang mga network yan. Yung mga mga parang grupo ng mga nagpapategi, grupo ng mga tumetegi, mga gumugurgur, meron silang network. Ngayon, nalalaman pala nila yan kung sino yung tumatanggap ng trabaho. Yun ang aabangan natin, kung sino yung ikakanta na tumanggap ng trabaho. Bigyan ko kayo example. Eto, familiar kayo kay Kulaong, di ba? Sa issue ng Kulaong, dito kay Consel Igme. Parang pinapatrabaho yan doon sa isang grupo. Tinanggihan nila kasi nga si Consel Igme daw ay acro ba? O basta meron siyang fraternity. Tinanggihan kasi ano namin yan, kabrad namin yan. Meron kaming mga kabrad. Meron kaming mga kasama dito na kabrad yan. Parang ganon So, alam nila kung sino yung tumanggap ng trabaho. Kaya, yun pala, meron pala yan mga network na ganyan na nalalaman nila kung sino tumanggap. Eto, inalok sa amin to, tinanggihan namin. Yun po yung Mac, yung info nasa loob ng jail. Okay, at Rebecca Balgos, hello po, long time no see. Rebecca Balgos, tagal na, hindi kayo nag-comment dito. Long time no see po. Happy sabi ni Takero ba yun, kanina sa live niya, di daw politika, may witness daw sila nakausap kanina Mac na tungkol daw sa negosyo. Kasabwat daw ka-partner ni Mima ata dahil si Mima daw ang finance. Ewan ko kung pwede nang ilabas yan. Ewan ko lang Sinabi na pala ni Takero, no? Kasi ako ayoko maggaling sa akin
Mayroon yan broker mako. Kumbaga may handler, no? Kuya, ano. Bansyang Hames. Ayan, hello po. Mga matatagal hindi nagko-comment, mga tahimik lang. Oh. Shoutout sa inyo, hello po sa inyo. Ako po nandito na sa bahay at ako'y kakain muna ha. Network ng Dorobo. Ayun. Salamat po sa 153 likes, 'di ba, Kuya Henry? Thank you, thank you, thank you. Ako po yung magpapaalam na muna sa inyo ha. Kakain muna ako. Kanina pa dapat ako kakain eh. Nilive ko lang talaga muna to eh. Kakain lang po muna ako. Tapos basta kung mag-live ulit ako mamaya. Dapat nga sa computer ako ngayon mag-live eh. Kaya lang sabi ko mamaya na lang. Ay, ba't ganun? Ayot ayun. Purple Butterfly. Ayan, hello po. Ate Angie PM, ayan, salamat. Tigil pasada na. Oo nga eh, Kuya Henry mahirap talaga mahirap talaga mamasada ngayon. Pero maganda pa rin kasi alam nyo, nakakadali tayo ng meron tayo na paggasolinahan, may 10 peso discount sa galing sa sa Bagong Pilipinas kay PBBM. Nakita ko. Sabi ko mamaya pagbalik ko, tignan ko kung totoo. Totoo nga, 10 peso discount. Bawat litro Nakakatuwa kasi ang gasolina nakikita ko may 72, 74. Doon sa kanila, minus 10 pesos. Boss, ipapakita nyo ba siya bago siya iuwi from Kuwait po? Siya, ibuburol si Mima sa Maynila. Sa Metro Manila, ibuburol siya doon ng 3 araw. Tapos saka pa lang po iuwi ng Samar. So kung yung kayo po ay mga taga-kalapit lugar lang, madadalaw nyo po si Mima. Pwede po kayong dumalaw kay Mima. Ayan. Ate Katrina Love, mamaya balik live ako. Thank you po sa mga nagla-like 161 na. Thank you po. Ako po yung mag-e-end na. Ingat po kayong lahat diyan.